Humaba siya ng 11 feet yung hulihan natin. So ito yung dati niyang water break. Ay, so bali nagdagdagan din yan, taas ng water break, kasi ipinantay natin yan dito sa sapatos. Nag-add tayo ng sapatos ng palatik. Ayan, medyo sikip lang siya guys kasi ano siya eh, hindi pa naman talaga nagagamit na kamasilyado. Ayan, yun, yan yung takip niya talaga. Masilyado nga pala yun guys, lahat, pati loob yan masilyado po yan, halos hindi lang po naliliha pa. Yo, what's up guys? Ayan, so gandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. So kape tayo. Ayan. Ayan, so yan yung bangka ng Team Kasuyo. Ayan, so mag-update lang tayo guys. Ayan. So bukas pa sana ako mag-update. Sabi ko kay Kasuyo bukas ng umaga. Kaya lang may tumawag sa akin, tayo merong ipagdadrive bukas ng umaga. Baka siguro tayo ay mga ilang araw mawawala. Kaya ihabol na natin ito ngayong hapon. So bali sila Kasuyo kaalis lang din. Kasi tapos kami ng trabaho alas 4 eh. So oras natin ngayon is alas 6 na. Mag-update lang ako guys kasi nung huli nating update dito is ano pa bang wala. Ayan yung hulihan pala. Yung update natin nung nakaraan is putol lang yung hulihan. Ayan. Pero ngayon ay may ruda na siya. So mamaya tayo dyan. Dito muna tayo sa gitna. Ayan. So yung gitna guys is yan, pwede na siyang maulanan. Ayan o. Pwede na siyang maulanan or pwede na siyang matalsik-talsikan ng alon. Kasi ano siya, kubertado na po. Ayan. Pati yung palo natin ayan. Tsaka pala yung dati nitong palo guys, yung original, wala sa unahan. Ang palo is nandito lang sa pilot house. Tapos ano na siya, yung malit lang na 2x2 yata, hindi to. Tapos mababa lang siya mga dito. So lang nakita nyo sa amin nung nakaraan sa update ko is ito. Andito yung kamarote niya, isang gandito. So nag-adjust tayo. So nakita nyo na sa vlog ko nitong late. Yan, pero wala pang harang. Pero ngayon meron na, kubertado na rin yan. Pati dito. Yan. So sa final nyan guys, ito ilalagyan dito ng 1x1 na nakaipit dyan. So para kahit magkartubig dito is hindi didiretso dun sa loob. Yan, ganun po yung kubertado nya. So yan, dito tayo sa storage sa unahan. Ito. Itong unahan natin is ayan, ito po yung original nya. Yung dati. Yan, hanggang dito yung original nya. Yan. Dito pala muna tayo sa unahan para pakapunta tayo sa huli. Ayan. So ito yung dati nyang water break. Ayan, so bali nagdagdagan din yan, taas ng water break, kasi ipinantay natin yan dito sa sapatos. Nag-add tayo ng sapatos ng palatik. Kasi yung magiging palatik na nito, yung dati kasi 2 by ano lang yata, parang 2x2. So ngayon po, ang magiging palatik na nito is bayog, kawayan na bayog. Andito. Pakita ko na rin para ayan, ito po. Ayan. So huhutukin pa namin yan guys. Yan, hutukin pa namin yan. Kumbaga, i-bend pa namin yung kawayan. Ayan. Dahil lang guys, may magbabayad. Ba, magandang balita yan. Gagamitin muna yung service natin. May hakotin daw si... Oo. Ay, sabi may wala nang kasi yun. Sige. Gasolinahan na lang. Ayan. So, tuloy tayo. Higop muna tayo kape syempre. Kaya tayo nagtimpla ng kape para hindi mo ito ilalamun natin. The best. So yung kawayan na yan is kahapon lang naman yan dumating. So yan yung nga palang kawayan guys is bayog. Yung bayog yun yung ang butas niya is napakaliit. So halos walang butas. Kaya ano siya, yung pag binend siya matibay siya kaysa sa kahoy. Pero yan ay lalagyan siya ng sapin. May sapin din siya dito na 2x4. Yan, kaya ito nilapara natin to eh, 2x4. Doon ipapatong yung kawayan na bayog, palatik. Yan, tapos dito yan, syempre naglagay nito para makapagawa ng takip. Yan guys, ayan o. Yan. So dito sa unahan, nakarekta na siya na takip mula rito sa labi. Dito, kasi malit lang naman yan guys eh. Ayan o, malit lang naman, kaya tas maiksi. Kaya ayan, isang buo na siya na takip. Saka pala, pakita ko lang siya, may storage na sa loob yan.
Pero hindi pa tapos ano po. Ayan o. Yan po yung storage niya, yung foam. Bali hindi pa po tapos yan guys. Lalagyan din yan ng sarili niyang takip. And then babalutan po ng fiber. Ayan. So higop ulit tayo ng kape. Yan. Tapos ito, yan, gaya ng ginawa, sinabi ko kanina, lalagyan dyan ng kahoy din yan dyan, ipit, yan, gaganyan na yan dyan, para yung tubig, hindi rin diretso doon. So yung palo natin is ano na, 3x3, ayan na, 10 feet. So medyo solid ano guys. Yan, so papunta na tayo doon ano. Siya nga pala, hindi na namin ginalaw yung dating talian ng palatik dito sa unahan. So nag-add na lang kami nito. Ayan. Tsaka dito. Siya nga pala yung hindi po basta plywood lang to guys. Meron po ito sa loob na ganyang kalapad na kahoy. Ayan. Na doon po nakabutas ito. Tapos ito pagdating doon sa bandang gitna dito. Nasa loob kasi may storage na, hindi ko may pakita. Dito banda may tinutungtungan pa sa dyan na nakabaon din siya. Yun. Kaya matibay ang ating palo. Kasi yan ang magtitensyon. Kumbaga nandito yung pwersa pag naglagay na tayo ng mga palatik, kasi haharasyan yan eh. Makikita nyo naman yan pag ginawa natin. So dito na tayo, tapos na tayo sa isang storage ano. Dito na tayo sa ikalawa. Ito yung main natin na storage. Yan, kaya nga tayo nag-atras doon para medyo lumaba-haba ng kunti ating lagayan talaga ng isda. Kasi pag may 5 feet ka na storage, is kasya na dyan yung barilis. Yung mga big tuna kasya na yan dyan. Liban lang sa bultuhan, taga hindi kasya dito. Ayan, so ito naman guys is medyo iba kaysa doon. Kasi yun, nandito yung takip rekta. Ito naman, nandito, ito yung takip talaga niya. Ito lang yung pang isang tao. Ayan, medyo sikip lang siya guys kasi ano siya eh, hindi pa naman talaga nagagamit na kamasilyado. Ayan, yun. Yan yung takip niya talaga. Masilyado nga pala guys, lahat. Pati loob yan. Masilyado po yan, halos hindi lang po naliliha pa. Ayan, ito po yung ayan, may storage rin nga po pala to. Pero wala pa rin din takip. Ayan, so ito yung lobby nya. Ayan, so baka magtaka kayo paano naman naipasok yan dyan. Isikip nito. So ito po yan, yung kuberta natin is bukod pa ang pintuan nya. Aray. Yan, ito po, naiangat din po ito. Yan guys, ito nya. Ayan po, yan. Yan po yan. So yung dating kuberta nya is, natapon natin yung kape natin. Hindi. Is yung dati po kuberta natin, ayan. Ito po. So nilagyan namin sa loob ng 1x2. Yan, nakaganyan siya. So doon siya nakaipit ito. Pag ganon. So angat lang siya guys kasi hindi pa naman nakasigo doon. Kasi yung ating storage is hindi pa namin naputulan yung ibabaw. Ayan. So at tapos na tayo no. Siya nga pala. Kaya dito nilagyan ng bukod na takip. Kasi pag dito, ano, iaangat mo pa to. Eh mahirapan yung nakapwesto dito. Pag isang tao ito, kakayambuksan lang ng isang tao to. Kasi naman isda dyan guys. Kaya nga pala dinalawang storage, pinilit namin maging dalawa. Gaya na nang nabanggit ko sa inyo itong nakaraan. Kasi pag isa lang buong storage natin, mahaba nga. Kaso ang problema natin is pag nagkaisda na, ba, ang laman ay 5 bloke. Yung 5 blokeng yun, eh pagka may isda na, ay mag-aalsa ka ng yelo. So walang paglalagyan. Kagandahan ng may ganun, pag may isda ka kahit maliliit ka siya na yun dun. Kung barilis naman is lilipat lang yung yelo doon, lagay naman dito. Yes, so yun na. Patras ulit tayo, atras tayo. Ayan. Ito, so nakubertahan na to. Lalagyan din po ito dito ng sapatos ng palatik. Yan, para laging matatag katulad lang din nasa unahan. At yan nga pala guys, ito na, dito tayo sa bandang huli at itong medyo may pagbabago talaga. Ang plano, so hindi talaga babaguhin yan, yung hulihan na yan. Ayan, kasi nga para makalahot kagad kami. Parang gano'n lang din sa unahan. Nakita nyo naman ito, no, kinuha natin, di po ba? So yun lang mababago sana. Tapos kamaruti, lalagyan lang namin kamaruti para may taguan kami ng radyo, para hindi mabasa ibang mga gamit naming masiselan sa tubig. Eh yun, naputol na. Eh wala na tayong nagawa. So ginawa na lang natin is kumuha tayo ng ruda. Yan, yung ruda na yan.
Yan ang haba niya na 11 and a half. Yan po ay mula dun sa bangkang sinira. Dito. Ayan. Yan, mula po yan sa bangka na yan. Ay, napakinabangan pa naman siya. Ayan siya oh. Humaba siya ng 11 feet. Yung hulihan natin. At iyan na nga, isa pa. So syempre, pagka janggas na ganyan, so syempre yan, sampad pa lang yan guys ha. Sampad pa lang yan. So yan pa lang yung tapat ng flooring nya. Yung ibabaw ng sampad na yan. Yan, mula riyan hanggang doon sa hulihan na yun, gitna, kapantay niya po yung kamaruti. Tingnan natin ayan, ito. Ayan. So yan yung kamaruti natin. So dyan na po yung magiging flooring yan mula roon. Yan, flooring po yan mula roon. Dati ito lang ang flooring. Yan, yung baba na yan. Pero ngayon tataas na siya ng ganyan. Ayan. At saka ayan, pinalaki na rin po itong itong tawag dito. Nalimutan ko tawag dito, may tawag dito guys eh. Pero sa madaling sabi, ayan yung ligason na ang tapat niya is yung talian ng palatik. So pinalaki na talaga yan para nakabang na yan sa ayan, 2-4-4 na yan. Pinabang na talaga yan para sa susunod na repair is doon na lang banda sa unahan. Kasi kaya naman na putol na rin yan dyan kasi dudubulan nga namin ng makina. Siya nga pala guys, hindi na tuloy yung 3 piston. Ang tuloy na is 2 piston na 2 cylinder na ECK. At saka ito na ring D12 na to. So yung ECK dyan na siya. So itong D12 dito na. So mahaba na yung ating hulihan guys. Tsaka tama lang din na tumaas yung ating hulihan. Dahil medyo maluloded tong huli dahil dalawa ng makina. Ayan lang siya no. O tataas naman siya hanggang dun. At hindi lang yan guys ha. Sarap magkape. Pera hulog. So ito yung flooring natin. Yung sampad na yun, may itataas pa yun doon na syempre yung kuberta nya. Hindi naman pwedeng diretso flooring ito dito. Malalaglag yung mga nylon o kaya yung tao baka maano pa. So may tataas pa yun dito. Hindi ko lalaw sa carpenter kung gaano itataas nya. Ibabagay lang daw muna nya eh. Ay di itong mangyayari guys. Atas tayo. Papakita ko sa inyo. Pag naitas na yung hulihan na yan, nadagdagan pa yan mula sa flooring, may isa pa doon na itatayo, hindi ko alam kung anong haba nun. Baka mga 1 dangkal pa. Maiiwan ngayon yung forma ng unahan. Parang magiging ano tawag doon, pato. Mahaba yung puwit pero maiksi yung ano niya, liig. Ayan. So ang sabi, dudugsungan na lang din daw po ito ng mga 3 feet. Yan. Pero puputulin dito banda para medyo bumuka naman. Putol ulit dito daw. Tapos dugsong dito. Bali kasama yung dugsong mula rito sa unahan na to 3 feet idadagdag. 3. Yan. Para bumagay lang tapos itatas ng lalagyan ng kuberta dito. Papunta rito. Yan. Dito lang siguro muna. Para lang bumagay. So bagay naman yung guys. Tsaka hindi na namin palalakin talaga to. Kasi magagamit to sa amihanin dyan sa tapat yan oh. Yung pamburon. Medyo dinilim na pati tayo. Dapat nga bukas pa tayo mag-update pero baka pagbalik ko kasi marami ng pagbabago, hindi nyo maabutan. Ayan. So ito may halos kompleto na ito. May kawayan pa oh. May dasag. Bukod doon sa palatig guys, may pandasag pa siya. Yung pandasag, yung pampalatik natin is bayog. Ito naman ay yung tinika na kawayan. Ito naman, sumunod doon sa tibay noon. Kumbaga, yun ay wala gaanong butas. Ito naman may butas pero maliit naman. Yan, medyo kaliitan ng butas. Pero yung palangoy natin guys, malalaki talaga yun. Ganyan oh. Ganyan din yan. So, wala ba tayo nakalimutan sa update ngayon? Wala naman siguro. O, ayan lang yung huli niya. Ayan, pakita ko na rin sa inyo. O, ayan, papunta ron. Hindi pa may pakita kasi wala pang ganong forma guys eh. Sa susunod na update siguro natin is baka ang update ko nito may dingding na guys ano. Yan, so yan nga pala yung bangka ng Team Kasuyo. Yan po ang update sa bangka ng Team Kasuyo. So ayan. So paano guys? Keep on watching sa lahat ng ating vlog.
So thank you, basta may mga bago pa tayo adventures ano. Abang-abang lang po kayo, medyo nagre-ready lang tayo ng mga kagamitan. So thank you.